Okay, good morning, good noon, good afternoon, good evening to everyone. Andito na po tayo sa ating pagpapatuloy po ng ating prophetic insights on the book of Daniel. Okay, so this is our continuation. This is last part of the prophetic insights on the book of Daniel chapter 1. We are in the letter B. Okay, na bahagi po ng ating pag-aaral. And this is actually the last part of the lesson that we are continuing to study. And then next week po ay punta na po tayo sa question and answer portion. Dahil inati po natin ito sa tatlo. Una po ay biblical and historical foundation of chapter 1. And then the second is the prophetic insights natin pong pinag-aralan hanggang sa ngayon. Okay? This is the third, pangatlong bahagi po ng letter B na atin pong nasa serye. At yung pangatlo po ay question and answer. So there is an opportunity where you can ask, but I'm actually advancing it, the questions, so that I can also prepare the answer for those questions. Kaya mayroon po tayong na-prepare, may mga tanong po na atin pong sasagutin dito po sa ating serye. Ano po? Okay. So dito po tayo ngayon sa ating pagpapatuloy po ng pag-aaral na this is Prophetic Insight Series 1-B. So ito po ay bahagi pa rin po ng panindigan ni Daniel na kung saan ay he purposed himself, his heart, not to defile himself with the king's meat. Okay? Now, before we continue on, we have this prayer thought. Okay? It says, taken from the councils for the church, 229. Okay, paragraph 2. It says, the cause of much disease and sickness. So ito po ay inspired na writing na atin pong bigyang pansin. Flesh was never the best food, but its use is now doubly objectionable, since disease in animals is so rapidly increasing. Those who use flesh foods little know what they are eating. Often, they could see the animals when living and know the quality of the meat they eat. They would turn from it with loathing. People are continually eating flesh that is filled with what? With tuberculosis and cancerous germs. Tuberculosis, cancer, and other fatal diseases are thus communicated. The liability to take disease is increased tenfold by meat eating. Dito po sa kasaysayan at sa ating pag-aaral po dito sa Book of Daniel, bakit po nagsabi si Daniel na give me 10 days? And then after the 10 days, the result was Daniel is actually tenfold better than those who eat the king's table. Kaya sinabi po dito sa inspiration na the liability to take disease is increased tenfold. Ibig sabihin, mga kapatid, ay talagang tugma. Na kung saan ay kung ikaw po ay kumakain ng mga bagay na ito, especially yung king's table sa panahon ni Daniel, ay tenfold din po ang liability ng pag-increase ng sakit. Dahil natagpuan po nila na after 10 days,
10 araw lang po na si Daniel ay sinubukan. Ngunit natagpuan po mga kapatid na 10 times, tenfold better si Daniel ikumpara sa mga taong kumakain during that time sa panahon po ni Daniel, na kung saan ay Daniel purpose in his mind, in his heart, not to take or partake the food of the king's table. So yan po yung ating patuloy na dinidiin dahil ito po ay prophetic insight. Ibig sabihin, mga makahulang pananaw na ito ay binasi natin sa kasulatan, sa Biblia, sa buhay ni Daniel, na siya po ay representative of those who will be living in the last days in spiritual Babylon. Okay? It was then physical Babylon, but now we are facing the spiritual Babylon when Sunday law will be declared. Are you ready, mga kapatid? Yun po yung ating pananaw na makahula na atin pong tinatalakay. Kaya nga po, sundan niyo po ako. At kung hindi pa po tayo nag-like, share, and comment. Ask question so that it could be verified. And next week, we will be answering question. Let us pray. Loving Heavenly Father, kami po ay nagpapailan lang ng aming samutiling sinyo, nagpapasalamat sa muli na kami po ay nagkaroon ng panahon po upang talakayin ang napaka-importanting mga bagay, especially po sa makahulang pananaw sa mga karanasan po ng aming kapatid na nasa Biblia, Daniel, na kung saan siya po yung representative of those who will be living amidst Babylon. And so help us, O God, speak to us through the truth, O God, that we may be sanctified. Tulungan po ang bawat isa, especially ang aming mga kaibigan na sumusubaybay po sa YouTube at ganoon din po dito sa Facebook, na nawa ay kayo po ang siyang mangusap sa kanila. Because I am just an instrument wherein this truth could be shared and distributed to our brothers and sisters in the church. Thank you so much, O God, for this privilege of serving Thee, and may you speak to us today. We pray in the name of the Lord Jesus. Amen. Okay. So dito po tayo, mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. Ano po? At ito po ay nais ko lang pong ibalikan yung mga teksto. Ano? Mayroon pong mga passages na atin pong nabasa kahapon. These are actually references where we can get the principles that God has given, na kung saan ay nagtangka ang Babylon na baguhin po ang pangalan and identity ni Daniel. Ngunit ang Diyos din po, mga kapatid, ay mayroon din pong panukala, okay, na kung papaano ang si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay binago ang kanilang pangalan, yung identity nila, yung loyalty, at saka worldview. Ganun din po ang attempt na gagawin po ng kaaway. Kaya nga po ating pinag-aralan ito. Ito po yung mga teksto, no? Dito po sa una ay Isaiah. Isaiah chapter 62, verse 2. God gives a new name. Yan po yung ating na explain kahapon, ano? And then sunod po ay Revelation chapter 2, verse 17. The white stone and a new name to him that overcometh. I will give him a white stone. Ano po itong white stone? Ayon po sa Espiritu ng Hula at sa pag-aaral, mga kapatid, the white stone symbolizes acceptance, acquittal, and victory through Christ. Kaya ang ating tagumpay, mga kapatid, itutugma rin po sa sinalatan doon sa sinulat ni San Pablo. Ano po? Sa unang Korinto, okay?
or 2 Corinthians chapter 2 verse 14 and 15. Na kung saan ay, kung atin pong basahin dito, sino po ba ang nagdudulot o nagbibigay po sa atin ng tagumpay sa ating pakikibaka, mga kapatid? Ito ay mababasa po natin dito sa 2 Corinthians, ano? 2 Corinthians chapter 2. Okay? Kung mayroon po kayong Biblia, ay napakaganda pong basahin natin. Kung sino po ba ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Kasi minsan, inaangkin natin na tayo ang nagtagumpay o tayo ang gumagawa nito. Sabi po rito, sa 2 Corinthians, chapter 2, verse 14 and chapter 2, verse 14 and 15. It says, now thanks unto God. Okay, thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and maketh manifest the savor of his knowledge by us in every places. For we are unto God a sweet savor of Christ in them that are saved and in them that perish. So dito po, klaro na itong ating tagumpay ay makamit lamang sa pamamagitan po ni Kristo. Kaya nga po, the white stone symbolizes acceptance, acquittal, and victory through Christ. The new name represents the believer's personal relationship with Jesus and the new character formed by His grace. Biyaya po yan ng Panginoon. So, ibig sabihin, it is a manifestation of the Lord's plan and His love. It is a demonstration of His love that we are being saved. So, only the one who receives it fully understands it sanctified or significance. Those who overcome the temptations of spiritual Babylon receive Christ's approval and the new identity in His kingdom. Kaya napakalaga, mga kapatid, ano? And then, Revelation 14 verse 1, ano pong sabi? The Father's name is in there. Forehead. So, ito po'y klaro na sinasabi po, mga kapatid, na itong may pangalan ng Ama ay yung 144,000. And we will discuss that later, mga kapatid, dahil actually yung 144,000 is commonly debated na kung ito po ba ay symbolical o literal. Ngunit may iba tayong po dyan, pag-aaral. Ano? Sa Revelation po ay na-explain na po natin yan. At maaring i-refer ko po kayo doon sa Revelation chapter 7 na pag-aaral po. Okay? Now, so ito pong mga tekstong ito ay nagpapahayag, okay, ng kung ano po ang dalawang opposing kingdoms. No? Babylon changes names to produce conformity and compromise. Yan po yung unang teksto actually, mga kapatid. Ano? Ngunit God gives us a new name to signify redemption and holiness. Isaiah chapter 62 verse 2. Christ promises a new name to every faithful overcomer, mga kapatid. So ang buhay ay pagkaloob po ng Panginoon. So the redeemed bear the Father's name because His character is fully reproduced or reflected in the lives of the 144,000, because in Revelation 14 verse 1, it talks about the 144,000. So the great controversy is ultimately about identity. Kaya yun po talagang una na ginawa po ng Babylonia, na they changed the name of Daniel and his friends. So ito po ang talagang peculiar na ginawa po ng Babylonia. Now, yun ang una, pero itong pangalawa, mga kapatid, ay na-discuss na po natin. Ano? Pero balikan po natin, nasabi po rito, ano po ba yung prophetic insight dito? Anong kahulugan ito? Okay?
So, pupunta po tayo dito sa prophetic insight ng tangka ng Babylon to change the diet. Dahil napalitan po yung pangalan niya, na akala nila pag pinalitan ng pangalan ay magbabago ang ugali. Pero hindi ganoon, mga kapatid. Si Daniel, mga kapatid, at saka yung kanyang mga kasama, bagamat pinalitan ang kanilang pangalan, their allegiance, their loyalty, and their obedience is not to the king's order, but confined where? In the will of God. Sa ibig sabihin, mga kapatid, mas sinunod po nila ang kalooban ng Panginoon. Okay. So ang prophetic meaning po nito, control of appetite and self-governance. So ibig sabihin, may control po sila sa kanilang sarili. And then, they can stand on their own. Na hindi po sila matatangay. Yun po yung tinatawag na sealed. Silyuhan ka. You are sealed by the truth that you will not sway either side, na hindi ka matitinag. No? Hindi ka matinag na kung saan ay tatayo ka sa prinsipyo. Ang tanong, tayo po ba ay makatayo sa prinsipyo? Yan po yung personal nating sagutin sa ating Panginoon. Ngunit Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat. Daniel's refusal of the king's food was much more than a dietary decision. Bakit po, mga kapatid? Because it was a test of who would rule his life. Yun po ay isang pagsubok kung sino po ba yung nagro-rule o nangunguna sa kanyang buhay. Kung yan ba ay utos ng hari ang nangunguna sa kanya o yung kalooban ng Diyos na alam niya. Okay? So ganun din po ang ating dapat panindigan, na dapat alamin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil kung ano man ang sabi ng tao, ay mas importante na atin pong sundin ang kalooban ng Diyos sa tao. Kung yan po ay hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos, then sino po ang sundin natin? So it is not more of the dietary question, but it is more on your life. Kung sino ang nagro-rule, God or the culture of the world of Babylon. So appetite became the first battlefield because it reveals the deeper issues of obedience. So yan po, mga kapatid, talagang ito po yung nagro-rule sa ating buhay. Dahil kung sinunod po ni Daniel ang utos ng hari, then he is compromising to or obedient to the king's order rather than God himself. So ito po, mga kapatid, ay sabi nga po dito ay appetite became the first battlefield because it revealed the deeper issues of obedience, self-control, loyalty, and worship. Bakit po, mga kapatid? Sa New Testament, it was explicitly mentioned that we need to take care of the temple of God. Because our body is a temple of God. Now, if this is the temple of God, then worship is confined. Ibig sabihin, nandun po yung pagsamba sa Diyos sa templo. Kaya nga po sinabing templo, we are the temple of the Holy Spirit, where the Holy Spirit will dwell in our lives. Kaya sabi rito, mga kapatid, before Daniel was entrusted with prophetic visions, God tested
His faithfulness in what appeared to be a small matter. Sabihin po ng iba, counsel lang naman yan. Kasi marami pong nagsasabi na, hindi importante lang basta mananampalataya ka sa Diyos. Basta't mananampalataya ka kay Kristo dahil ang tagapagligtas po natin ay si Kristo. Pero mga kapatid, we are actually disregarding the messages that God sent for us to what? To preserve the life that God has given. So may violation po doon. Now we are not acknowledging, we are not recognizing that God has actually sent messages to preserve our health. Kaya itong mga kapatid ay the same principle applies today. The final conflict between Christ and Satan involves not only doctrine, but also the surrender of the whole life to God's authority. Kaya mga kapatid, dito po ay pag-surrender ng ating kalooban sa otoridad ng Panginoon. Okay? So yan po mga kapatid, ano po yung mga prinsipyo or authority na pinagkaloob sa atin po at ano po yung manifestation nito? Okay? So patuloy po natin mga kapatid. Una dito ay obedience to God's word. Daniel chose to obey the God's commandment. Obeys God's commandment rather than what? Accept the customs of Babylon. Because it was a custom for Babylon that those captives na may tinitingnan na capability to be used in the government will have to pass the training. And the training involves food. And so that's actually the time where they were being tested. Ngunit mga kapatid, ay sinunod talaga ni Daniel ang kanyang pagmamahal. So true obedience is an expression. Expression po ito ng love and trust in God. So nananampalataya po sa Diyos at maroon po siyang pag-ibig sa Diyos. So Daniel honored God even when obedience required personal sacrifice. Sakripisyo po ito. Bakit? Natataya po ang kanyang buhay din. Bakit po? Command yun ng hari. It is a command of God, of the king, na they should eat. Na naianda po yung mga pagkain para sa kanila, para maging handa po sila sa mga training na ibibigay po sa kanila. So, the life of Daniel here, according to the Spirit of Prophecy, sa Sanctified Life, page 23. The life of Daniel is an inspired illustration of what constitute a sanctified character. Ang buhay po o life ni Daniel ay isang inspiradong ilustrasyon kung ano po ang kahulugan o ano ang kabahagi kasama doon sa pagiging sanctified na ugali. Yung banal na karakter. Okay. So ang sunod po mga kapatid ay ang pangalawa ay self-control over appetite. Ito po yung training actually mga kapatid, tinitrain si Daniel. At nandun din po yung test. Ganun din po sa atin. We are being tested. Self-control over appetite. Daniel demonstrated that the appetites and desire must be what? Must be governed by principle rather than impulse. Dapat ito mga kapatid ay prinsipyo. Ayon po dito sa sinulatan po ni
San Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25, every man that striveth for the mastery is temperate in all things. So yan po ay isang kasanayan. Kasanayan po. Dahil kung hindi po tayo temperate, ay talagang wala pong mastery or kasanayan ito. Ibig sabihin yung pagpigil, pagkontrol, at pag-burn sa ating mga decision. Dahil ito po ay personal po na desisyon. Hindi po yan dapat ipilit. Okay? Kaya dapat po sa atin din, mag-share tayo, hindi natin pinipilit. Kasi ang tao may desisyon. That is the part where God cannot control. Okay? The freedom of choice. Yan po yung kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Pero siya rin po ang nagbibigay ng kapangyarihan na maunawaan ito. Ibig sabihin, because of our nature na makasalanan, we cannot understand fully the spiritual things because we are carnal. But through the power of the Holy Spirit, yun po ang gagawa para sa atin. Now, we just acknowledge that He is working. Yan po yung fundasyon ng kaligtasan natin, mga kapatid. Na kung saan ay mayroon din po tayong sarili. Self-government is one of the marks of Christian maturity. Those who cannot govern themselves cannot faithfully represent God's government. Kaya yung message ng silyo, mga kapatid, yung sealing time is going on right now. Kung paano po ito nagaganap, ay ang Diyos po ang nakakalam at yan po ay kanyang ni-reveal sa pamagitan po ng mga mensahe na there is a sealing time for God's people na sinisilyuhan niya po ang kanyang bayan. Ano pong requirements sa silyo? Okay? You will be sealed if you sigh and cry. Yan po yung sa Ezekiel 9 na pag-aralan po natin dito sa Present Truth, mga kapatid. Sabi po rito sa Councils on Diet and Foods, the controlling power of appetite will prove the ruin of thousands. When, if they had conquered on this point, they would have had more of moral power to gain the victory over every other temptation. So dito po talaga, mga kapatid, nag-uugat. Kaya ang pagkain importante, no? So hindi natin maiwalayan, mga kapatid, there is a connection in our salvation, but not as a means to salvation. Hindi po siya paraan para maligtas, kundi para ma-maintain ang ating kaligtasan na tayo makaharap sa ating Panginoon na ready for translation. Hindi makaranas ng kamatayan. Yun po yung 144,000 na pinag-aralan po natin. So, ayon po dito sa Ellen G. White, mga kapatid, Ellen G. White identifies victory over appetite as a foundational aspect of Christian character, while always understanding that such victory comes through God's grace. Dapat maunawaan lang natin, mga kapatid, na yung ating tagumpay ay hindi gawa natin sa laman, kundi gawain ng Diyos sa Espiritu na sa ibinigay sa atin para tayo maging buhay sa kanyang harapan. Okay? Sa pamagitan po ng kanyang biyaya ay nagtamo tayo ng kapakinabangan ng katwiran na hindi atin.
iyan ay pinagkaloob ni Kristo. Yan po yung damit na kanyang isusuot sa atin. Yan po yung sa Revelation chapter 3. Kaya nga po yung ating pag-aaral talaga po mga kapatid ay more on makahulang pananaw. Hindi lang po siya superficial. Dahil ito po ay spiritually given na tayo po ay kinagabayan ng banal na espiritu upang maunawaan ito mga kapatid. That's why we are taking into consideration these things upang tayo maging handa. Ano pa po mga kapatid? Loyalty to God above human authority. So, alin po ba yung sinusunod natin? Yung kautusan ng tao o kautusan ng Diyos? Ayan po. So, bawat isa sa atin makakaranas po ng pagsubok na yan. Sino po bang ating sundin? Thus saith the Lord or thus saith the man? Sabi ni ganito, sabi ni pastor, ganito, ganyan. Is that founded in the writings? Is that founded in the Word of God? Yan pong dapat tanong natin. Ano? Because Daniel respected the king, but his highest allegiance belongs to God. We ought to obey God rather than men. Acts chapter 5, verse 29. And that's Daniel's preference. He preferred to decide or purpose in his heart not to defile himself. Daniel's decision showed that earthly authority, mga kapatid, has limits. Limitado po ang otoridad ng lupa, makalumpang government. Kung ang government kayong mga kapatid ay magmandato na labag po sa ating kalusugan, katulad po sa mga ini-inject na laman, na yan po ay iba't ibang laman ng hayop na pinasok po sa injection, sa pagtuturok. Ano po ang magagawa niyan sa ating katawan? It will actually ruin our body because it is a foreign object that is not naturally cultivated. God actually originally given us the original food. Okay? Kaya nga po si Daniel stand on the principle. When human commands conflict with God's revealed will, loyalty to God must come first, mga kapatid. Kaya yun po yung test talaga, no? Medyo mahirap dahil you are still in this earth, but not of this earth, mga kapatid. Because we are preparing for the kingdom that God will establish on earth as it was in heaven. Mamayang gabi mga kapatid, isa yan sa mga topic na atin pong ibahagi sa ating mga kapatiran po sa Luzon, na kung saan ay may online po na worship. Ano po? Vesper. Sila po ay nagkakaroon ng Vesper every Friday evening. Yung Friday evening po ng mga kapatid na una po yan sa umaga. Okay? Katulad po sa Vesper sa Sabado, di po ba? Friday evening ay tinatawag po natin yan na pagka-sundown ay Sabado na po yan. That's why there are people who observe na mamayang gabi is the Vesper or preparation day. Okay? So, faithfulness to God is measured by steadfast obedience, even under pressure. Okay? So kahit ano pa pong mandato yan, kahit mawalan pa tayo po ng trabaho, katulad po sa nangyari sa atin, na there is a Monday na paturukan ka, ayoko. So, mawalan ka ng trabaho, but God actually hold you and He is responsible to your life, mga kapatid. So ano pa po mga kapatid na prinsipyo rito? Ang strategiya na
ginamit ng Babylon na sirain ang bayan ng Diyos, especially sa panahon po ni Daniel. Ano? Worship is revealed by daily choices. Daniel's refusal was ultimately an act of worship. He honored God not only in prayer, but also in every decision. Every decision, mga kapatid. Dahil 10 araw po yun na pag-test sa kanila na huwag kumain ng King's meat. Oh. So kaya sabi rito ni San Pablo, mga kapatid, 1 Corinthians chapter 10:31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God. Kaya ang dapat unang nating tanong, mga kapatid, when I eat this, will I glorify God? Kung akin po bang kainin ito, o inumin man, o suotin man, o gawin man, makaluwalhati sa pangalan ng Diyos? Well, whatever I do, eat, drink, dress, or do, can glorify God? Yun ba, mga kapatid? Yan dapat na tanong natin. Ano? The health reform is as closely connected with what? With the third angel's message, as the head is with the body. So it is the right arm of the gospel. Okay. So ang prophetic application po nito, mga kapatid, ito na po tayo sa prophetic application ito. Na kung saan itong modern Babylon still seeks to control hearts through the indulgence of appetite and the exaltation of self. Yan pa po yung talagang gawin po ng kaaway. Babylon promotes what? Indulgence instead of self-denial. Intemperance instead of temperance. Addiction instead of freedom in Christ. Pleasure above holiness and obedience. So ito po yung panawagan ng ating Panginoon sa part ng pag-aaral na ito. God calls His people to a different way of life. Sabihin natin, mga kapatid, karamihan ng tao ganito eh. So ang tanong, mga kapatid, are we different or are we the same with them? Yan po yung tanong doon. Kaya sabi ni Peter, 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, and add temperance, mga kapatid. Pagpigil. At dapat masiyasa tayo. Maging diligent sa pag-aaral. Alamin ang katotohanan. Kung ang mga bagay na kinakain po natin makasisira sa ating katawan, stop and think and ask, will this glorify or give threat to my body? But Daniel purpose in his heart that he will not defile himself. Sana yun ang ating sagot, mga kapatid. Ano? The fruit of the Spirit is temperance, according to Galatians chapter 5, verses 22 to 23. So the Holy Spirit produces self-control in the life of the believer. Victory over sinful appetites and habits is possible through Christ. Kung wala si Kristo sa ating buhay, hindi natin maganap ito. Ibig sabihin, mga kapatid, kung hindi mo kaya na mag-health reform, ibig sabihin, mga kapatid, kailangan mo si Kristo. Kailangan mo siya. Dahil siya lang ang makapagbago sa ating buhay. At kung makita na po yan sa atin na may pagbabago, then it is a manifestation that Christ is in you. Pero kung hindi pa po makita yan, then we can say, have relationship with Jesus.
Because these are the counsels of Jesus, of God, na nais niya po na ang kanyang bayan ay masangkapan or talagang ma-perfect. Yan po yung purpose ng Biblia at ng Espiritu ng hula. Na mapatibay, ma-instruksyonan, mabigyan aral, maturuan, makoreksyonan para sa ano? In all righteousness. Sabi po rito sa Patriarchs and Prophets 5:62, true temperance teaches us to dispense entirely with everything heartful and to use judiciously that which is helpful. Kaya lahat po na makasira sa ating katawan, ano po mga bagay na ito dapat natin alamin? Katulad po sa mga iniinom natin. Kahit yung mga iniinom natin mga kapatid sa bottle mga kapatid ay medyo alamin din po natin mga kapatid na kung ito po ang ma-expose sa araw, it might produce gas because of the chemicals that are being used in the bottles. Kaya nga po, kailangan natin unti-unti na alamin ito dahil ang Diyos mga kapatid ay nagnanais na tayo po ay mabuo na sagrado, banal sa kanyang harapan at ligtas sa anumang contamination. Bagamat nandito tayo ngayon mga kapatid sa sanglibutan na talagang very polluted, even the air we breathe. But yet, as long as we are taking or striving with all the power, yan po yung sabi ni Ellen G. White, di po ba? Ng Panginoon sa pamagitan ni Ellen G. White, na strive with all the power that God has given us to be among the 144,000. So mga kapatid, ang conclusion po dito mga kapatid sa pag-aaral na ito, Daniel's victory at the king's table was the first victory in a lifetime of faithfulness. By surrendering his appetite to God's will, he demonstrated obedience, self-government, loyalty, and wholehearted worship. These same qualities are essential, napakalaga for God's people in every generation, especially in our time today. As the world increasingly glorifies indulgence, kasi indulgence mga kapatid, kahit ano na lang, pinanintulutan lang kung ano ang makain na sige lang. Pero ang tanong mga kapatid, are we eating to live or to live living to eat? So dalawang bakwan lang po yan mga kapatid. Eating to live or living to eat. Anong pagkakaiba? Parang binaliktad lang, ano? Eating to live means you are choosing your food in order for you to survive, to eat, or to preserve your life and maintain your health. Yan po yung eating to live. Pero yung living to eat is iba. Dahil nabubuhay ka lang para kumain. Kaya kung anong gusto mong kainin, yun lang. Wala nang tanong-tanong, basta sige lang kain. Yun ang indulgence mga kapatid. At saka self-gratification. Para lang masatisfy, masarap eh. So self-gratification. You are satisfying your taste. Pero hindi na ayon sa prinsipyo na pinanindigan ni Daniel. Si Daniel po purposed in his heart not to defile himself. So sa atin po ba, nag-purpose din tayo na hindi natin masira ang katawan na ipinagkaloob ng Panginoon? Yan po ang tanong para sa bawat isa sa atin. Sabi po rito, these same qualities
are essential for God's people in every generation. As the world increasingly glorifies indulgence and self-gratification, Daniel's example reminds believers that true freedom is found in submission to God. Sabihin nila mga kapatid, may freedom of choice tayo, binigyan ng Panginoon. Pero ang tunay na freedom, mga kapatid, true freedom is found in submission to God. Pero hindi ka nga pinipilit, mga kapatid eh. Kasi free po yan. Freedom mo yan. Pero binigyan ka ng Diyos ng kaalaman. Dapat mo lang i-acknowledge, tama ba ito o mali? Kung tama, gawin mo. Dahil sabi po ni Santiago, ang sino mang nakakaalam na ito'y tama at hindi ginagawa, sa kanya ito ay kasalanan. Saan po mabasa? James 4:17. Ano po? So yan po mga kapatid yung basahin po natin para klaro po mga kapatid. Dahil sabi po ito ni Santiago sa James 4 na ito po ay isang napakagandang prinsipyo na sabi rito, James 4:17. Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. And sin separates man to God. So walang kaligtasan. So ibig sabihin mga kapatid, na kung hindi po tayo nag-submit sa will ng Panginoon, dahil ang Panginoon ang nakakaalam ng ating patutunguhan, we rejected and we sin against Him. And so there is no salvation. Pagamat sabihin natin mga kapatid, vegetarian is not a way to salvation. But it is to preserve us from ruining and destruction. Kung nakakasira po yan, ayaw ng Panginoon na masira ang katawan natin. Kaya nga po may health lecture, may health reform message para maunawaan po natin na paghandaan natin dahil may propesiya na darating. Ito po yung prophetic insight na atin pong tinitingnan. Yung pananaw na God doesn't want that His temple, our body, will be what? Will be defiled at maging libingan ng mga patay na laman. Na itong laman na ito ay may dugo. Ay sabi po sa Genesis chapter 9 verse 4, don't eat flesh with blood. Kaya ang mga Jews, mga kapatid, ay they drain the blood. Pero ngayon mga kapatid, dinidrain po ba ang karne doon sa market? No. Nandun pa rin yung dugo. Yun po yung nagpapasarap sa karne. Okay? So yun po mga kapatid yung prinsipyo sa Biblia na makikita po natin dito sa pag-aaral po sa Daniel. Okay? So yun po yung prophetic insight po niya. Actually, si Jesus may mga prinsipyo po na kanyang pinagkaloob din. Love expressed through obedience. If you love me, keep my commandments. Obedience is not an attempt to earn salvation. So ang pagsunod po na pagiging vegetarian, dahil counsel po ito ng Panginoon, hindi po para maligtas ka. Kundi it is actually what? An evidence of genuine love for Christ. Tunay kang nagmamahal kay Kristo. Bakit? Iniingatan mo ang pinagkaloob niya ng buhay. Di po ba? So, hindi po tayo nag-vegetarian para maligtas. No, that is wrong. Tayo po ay nag-vegetarian o nag-health reform
not to be saved, but to maintain and preserve our lives that we may see Jesus in His second coming. Di po ba? If you are waiting for the second coming of Christ, then sabi po sa propesya, meat eating will be shunned away. So yan po mga kapatid. Faith produce obedience. Ipakita nyo ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng inyong gawa. Ibig sabihin, the fruit of your faith is what we can see. Sabi rito sa James 1:22, but ye doers of the word, not hearers only. Hindi lamang tayo mga kapatid tagapakinig, kundi dapat ay nagagawa din. Dahil ang pananampalataya po ay hindi makikita. Makikita lamang yan sa gawa. Okay? So it is a manifestation, it is a revelation, or it is a proof, an evidence that you have faith in God. So saving faith is this demonstrated by a life that responds to God's will. Okay? And those who honor God by observing His requirements, He will honor. Prophets and Kings 4:87. She also states, the Lord will cooperate with all who seek faithfully to obey Him. Kaya ang Diyos mga kapatid, hindi tayo pabayaan. Ano? He is still there. He will empower us. He will actually give us the power na kung saan ay maging po tayo tapat sa Kanya. Okay? And then, ang mga bagay na ating napag-aralan po dito, katulad dito sa Councils on Diet and Foods, page 38, ano pong sabi? True religion and laws of health go hand in hand. Ibig sabihin mga kapatid, ang tunay na reliyon at ang kautusan sa kalusugan ay go together. You cannot separate them. And Babylon actually mga kapatid wanted to what? Wanted to change education. Kaya may training po si Daniel. Na kung saan ay they were being trained. Replace divine wisdom with the human philosophy. The king commanded, kung ating pong basahin dyan sa verse 3 to 4, Daniel chapter 1, that they should teach them the learning and the tongue of the Chaldeans. Kaya lahat po mga kapatid, dito ay mga plano ng kaway na mas-shape yung mind natin sa mga bagay sa sanlibutan. One of Babylon's greatest strategy was not military force, but mental transformation. Kaya kung tayo po ay naturuan sa mga schools na salungat sa prinsipyo ng Panginoon, alin po ang sundin natin? Yung turo ng Panginoon o yung turo ng sanlibutan sa atin? Daniel did not obey the orders to gain favor with God. He obeyed because he already trusted and loved Him. God's blessing was the result of surrendered life, not the cause of it. The same principle, mga kapatid, applies today. God honors faithful obedience with His presence. Wisdom, strength, and spiritual usefulness. Even though His blessings may not always be immediate or material. Kahit hindi pa po natin nakikita, yan po yung pananampalataya. Ano po? So, dito po ay nais ng Babylonia para kay Daniel at saka mga kasama niya na ang educational system ng Babylonia was designed to train future government officials. It includes Babylonian language,
science and astronomy, literature, government, religion, astrology, and philosophy. Yun po yung mga pinag-aralan po ni Daniel. Pero sino po ang kanyang sinunod? Ang Diyos. Dahil alam niya na ang ultimate na goal was not merely education, but assimilation to make the Hebrew captives think like Babylonians. So yun din po ang plano ng kaaway actually mga kapatid, na the educational system of the world right now is actually molding the minds of the believers, the Seventh-day Adventists. Even whatever religion you may have, the world is teaching, is it based on the Bible? Yan po yung question. Because there are philosophies that are not of Bible origin. And then, sabi nga po ni sa Romans chapter 12 verse 2, be not conformed to this world, but ye be transformed by the renewing of your mind. The battle between God and Satan is largely a battle for the mind. The mind, mga kapatid. Kaya yan po ang pinupuno ng kaaway na mapuno ng aral ng sanglibutan ang ating mga isipan. Ngunit Daniel accepted useful knowledge without surrendering biblical truth. Yan po ang dapat na gawin natin. Ano po? Bagamat nag-aral po tayo sa public or sa world education, dapat hindi natin mabitawan yung mga biblical principle. Dahil marami po sa mga kabataan ngayon, kahit na sa mga present truth believers, ay naliligaw dahil sa edukasyon sa sanlibutan. Hindi po natin matatanggihan. Kahit sa mga present truth believers, nandyan na sa katotohanan. Pero bakit nawawala? Because of the education of the world. Na they are polluted by the principles or philosophy of the world. Kaya ang panindigan po sana ng mga kabataan at ng ating iglesia is, prove all things, hold fast that which is good. Yes, mga kapatid, naturuan ka sa government, nag-aral ka sa university, pero prove all things. Hold fast which is good. Alin doon ang mabuti. And take it. Do it. Pero kung nakita natin mga kapatid na it's contrary with the Bible, contrary with the revealed will of God, then whom you choose? Sino po ang ating sundin? Ang Diyos o yung ating natutunan sa mga worldly teachers? Kaya mga kapatid, yung the very outset of this study is for you to be prepared, that you have your own decision. Kaya ang summary nito mga kapatid, Daniel 1 teaches two enduring principles. Faith versus human reasoning. God calls his people to trust his word above human wisdom. Daniel believed God's instruction even when they appeared contrary to Babylon's reasoning, and God proved his faithfulness. God honors obedience. Obedience is the fruit of faith and love, not the means of earning salvation. Kaya bunga ito mga kapatid. Kaya doon sa Laodicean, di po ba, ang counsel, sinabi kay John, buy of me gold tried in the fire. Ano pong ibig sabihin ng gold doon? Ayon sa spirit of prophecy, it is actually the love and faith that being tested. So our faith, our love will be tested through appetite. Our name or identity will be changed. Our characters will be molded by education. As Daniel honored God in the
the seemingly smaller matter of diet, God honored him with wisdom, favor, and a prophetic ministry that continues to strengthen God's people today. These principles remain essential for the remnant church as it prepares for the return of Jesus, mga kapatid, na darating po si Kristo. Kaya ang theme po ng whole book of Daniel, mga kapatid, is even though God's people are located in Babylon, God will give the kingdom to His faithful saints. Yan po actually mga target ng book of Daniel na ibibigay ng Diyos sa kanyang mga alagad na mga buhay in the last days. That's why they are preparing for what? To see Him face to face. Pero hindi lang ang mga buhay ang maliligtas, kundi maroon din pong mga namatay. Because the first one that will have eternal life are the one that was called last. The first will be the last, and the last will be the first. Kaya sila po ang unang magkaroon po ng buhay na walang hanggan. At malalaman po natin yan sa propesiya sa ating pong pag-aaral sa Daniel chapter 2. Okay? So tapos po yung ating pag-aaral dito sa Daniel chapter 1. Pero next week, we will take the questions. Okay? May mga question po ako natanggap. Ano po? At yun po yung ating pag-uusapan next week. So, ito po yung pangatlong bahagi ng ating chapter 1. Okay? So, may mga question po ang ating mga kapatiran patungkol po sa Daniel chapter 1. Okay? So, ang mga tanong po ninyo na bahagi po ng chapter 2, sa third part ko rin po sasagutin, ano? Sa ating question and answer. Pero sa ating pag-aaral po mga kapatid, maari na ang ating biblical and historical foundation sa Daniel chapter 2 will be lesser. Okay? Maiksi na po siya. Dahil we also have taken the biblical history noong sila po ay was captivated or in captivity. So, konti na lang po mga kapatid na ating paalala para doon sa part 1 ng Daniel 2. Ang part 2 ng Daniel 2 ay medyo mahaba po yan. Okay? So, atin pong take time para po manawaan natin ang mga propesiya po dito sa Book of Daniel. Yan po actually ang sunod natin pag-aralan. Part 3. Question and answer. So next week, pantayan po natin. Huwag po tayo mawawala because this will be examined. The question and answer na kung saan ay atin pong inihanda para sa ating mga kapatiran. So tayo po ay manalangin sa ating pag-close. Dakila at magin namang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat na kayo po ang siyang nag-usap sa amin. Alam namin, Panginoon, na kayo po ang siyang nagbibigay po ng kaalaman at kayo po ay nangungusap sa puso't isipan po ng aming mga kaibigan na sumusubaybay, na nawa, Panginoon, ay bigyan niyo po sila ng puso na bukas. Buksan po ang kanilang mga isipan. Dahil ito po ay mga mensahe po ninyo para maihanda po namin ang aming buhay sa uling mga araw. Kaya salamat po sa inyong pagtugon at kung may mga bagay po na hindi namin nabanggit, amin pong sinusurrender ang lahat na ito dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Okay, God bless po at mamayang gabi po mayroon pong worship. If you want to attend mga kapatid ay na welcome po kayo. Okay, Brother Glenn, sige po. paki-chat na lang sa messenger na ako katong asa ganito sa Roma tong do not conform to the world. Okay, Yun na po. chapter 12 verse 2 po.
12 verse 2. Okay, sige. Bye-bye. Salamat. Okay, maraming salamat. God bless po. Bye-bye. Yes. Okay.